Noong unang panahon, sa lupain ng Israel, may isang batang lalaki na nagngangalang David. Siya ang bunso sa 8 magkakapatid at nakatira sa bayan ng Bethlehem. Si David ay hindi basta-basta bata. Mayroon siyang espesyal na trabaho ang pag-aalaga sa mga tupa ng kanyang ama. Ginugugol niya ang kanyang mga araw at gabi sa mga bukirin, tinitiyak na walang masamang mangyayari sa mga ito. Hindi ito madaling trabaho, lalo na kapag may panganib na nag-aabang. Madala na sinusubukan ng mga leon at oso na agawin ang mga tupa, ngunit matapang si David. Sa tulong ng kanyang tungkod at tirador, nilabanan niya ang mga ito, alagaan ang kanyang kawan. Kapag wala siya sa kanyang tupa, gusto ni David na tugtog ng kanyang alpa. Pati ang mga ibon ay humihinto para makinig. Isang araw, bumisita ang isang matalinong lalaki na nagngangalang Samuel sa bahay ni David. Sinabi ng Diyos kay Samuel na si David ang magiging hinaharap na hari ng Israel. Kaya't pinahiran ni Samuel si David na nangangahulugang pinili niya si David para sa isang napakahalagang tungkulin. Samantala, sa isang lambak na hindi kalayuan, isang malaking problema ang lumalaki. Ang mga Aron Israelita at ang kanilang mga kaaway, ang mga Filisteo, ay naghahanda para sa labanan. Ang mga Filisteo may higanting mandirigma na nagngangalang Goliath. Mas matangkad siya kaysa sa sinumang tao at mas malakas kaysa sa anumang oso. Araw-araw hinahamon ni Goliath ang mga Israelita para magpadala ng mandirigma para labanan siya, ngunit lahat ay natatakot. Isang araw, pumunta si David para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na kasama ng hukbong Israelita. Nang makita niya si Goliath, hindi siya makapaniwala na lahat ay natatakot sa kanya. Sabi ni David, lalabanan ko si Goliath. Iniligtas ako ng Diyos mula sa mga leon at oso habang binabantayan ko ang aking mga tupa. Ingatan niya ako ngayon. Pinigyan ng hari si David ng baluti, ngunit masyado itong mabigat. Kaya't nagpasya si David na gamitin lamang ang kanyang tirador at ilang bato. Habang papalapit si Goliath upang umatake, kumuha si David ng isang bato. Inilagay ito sa kanyang tirador at inihagis ito ng buong lakas. Lumipad ang bato sa hangin at tumama kay Goliath sa mismong noo. Bumagsak si Goliath sa lupa at nanalo si David. Ipinakita ng katapangan ni David na kahit gaano kakaliit, maaari mong malampasan ang malalaking hamon sa pamamagitan ng pananampalataya at tapang. At ang batang iyon, si David, ay magiging isa sa mga pinakadakilang hari ng Israel. Sana nagustuhan ninyo. Kita-kits sa susunod na pakikipagsapalaran.